Ayon sa nakalap nating impormasyon, ginulat ng Philippine Navy ang China matapos silang pagbantaang papalagan na sila dito. Sa oras na tumawid daw sila, hudyat na merong mangyayari na dito. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, ipagtatanggol nila tayo sa China. Yan ang sabi ng Pangulo. Matapos sabihin ni BBM hindi ito katanggap-tanggap itong bantang aarestuin sa West Philippines yung mga Pilipino. Kaya sige, palagan nyo sila, subukan mang aresto dito ng China, may kalalagyan na sila. Not only the Philippine Navy but the entire government, the entire nation will not allow this based on the pronouncement of our Commander-in-Chief that this is totally unacceptable. Philippine Navy supports the call of the Commander-in-Chief. This is unacceptable. It is not in accordance with international law. It has no basis. It has already been nullified by the Arbitral Tribunal. Pero sabi ng tinanggal na Vice Admiral ni BBM sa Westcom, inaamin niyang kinausap niyang military attaché ng China na si Senior Colonel Lee, pero wala daw nangyaring lihim dito kaugnay sa new model o anong mga dapat gawin sa West Philippine Sea ng China. Pero isa lang ang lumabas. Nausap niya ng pasikreto ang China. Tama lang tinanggal ka ni BBM sa katraidoran. Espiya ka din ng China. There are stories about me making secret deals with China and their officials. These are completely false. I have not compromised the country's territorial integrity. I have not given up our sovereign rights and entitlement. I am a soldier for the Filipino, and I remain a loyal servant of the Republic. Indeed, I had a casual and informal telephone conversation with the Chinese military attaché in Manila. But I condemn the act of the Chinese embassy to record the conversation without my consent, much more to divulge it to the public with malicious twists and manipulation in order to appear that our discussion supported the corrosive narrative of PRC. Okay, what is this that came out from the media that there was a new model? We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model were not part of our conversation, Mr. Chair. Sumalo po kay doon sa military attaché ng China dahil no, sir. Niya yung No, sir, it's part of the game, Mr. Chair. He apologized to you? Yes, Mr. Chair. Pero speaking of spiya, meron pang isang makukulong dito. Itong si Mayor Guo na mayor naman dito ng Bamban Tarlac. Bistadong Chinese spy ni Senator Rapi Tulfo. Nahanapan pa siya ng butas. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, ma'am, Madam Chair, sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing? This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsasabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Oh, you didn't ask that? I don't believe you. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin But you're pinag-uusapan not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga, tumatakbo ka, nasa public office ka, diba? So, in your case, hindi niyo pinag-usapan. Sana maintindihan mo, Mayor Go, kasi ang ginagawa mo, nililihis mo eh. Kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh. Kasi that's what the public really wanted to hear, na yung mga sad story, yung mga fairy tales, mga teleserye, gusto mong pumunta doon eh. Pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Wag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your teeth. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie.
base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Hindi. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody, no, madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung papa mo? And then, again, sinabi na to for the nth time, and hindi ka interested na si papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na, bakit kaya ito si papa sinungaling? Bakit kaya si papa ay magsalita? Siyempre, usyusuhin mo yan, papa. Sinasabi mo, kasambahay si mama. O pero, kasal pala kayo ni mama. Papa, 2 beses kayo kinasal ni papa. Ay, papa, 2 beses kayo kinasal ni mama. Bakit? And yet, you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple, you should have asked. But you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayong, madam, Hindi po. huwag niyo pong nilalayo yung topic. Wala pong kami sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din yung mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. During the last hearing, she did mention na siya po ay a love child, right? Okay? Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Liao. Senwin, wala pa akong idea po doon sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po doon sa birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, andun na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo kasi you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh, tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos nung mabuntis, tumakas na, yung umalis na yung nanay mo. Eh, hindi, lumilitaw dito, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad. I wouldn't believe you kung sasabihin mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on a first name basis lang. I wouldn't believe that. Kasi ako, ilan ang tao ko? I have 75 people working, di ba, sa akin, sa public service shows ko and all. I know each and every one of them, their names and all. Pero pag sabihin mo hindi mo kilala, then again, pagtatawanan ka naman. Madam Chair, yung marriage certificate siguro ng father niya at saka ng mother niya, pwede din siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married yung father niya at mother niya, maliban na lang kung kinasal sila sa China. Sa palagay mo, natanong mo ba, ano bang tawag mo? Papa, tatay, ano bang tawag mo sa father? Anong tawag mo? Sen Rafi ang tawag ko po, Papa. Papa? Opo. Okay. Natanong mo ba sa papa mo saan sila kinasal? O sa China ba o sa Pilipinas? Sen Rafi, ayaw ko po kasi hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay Okay. po namin. Gawa po na ayaw ko po sisihin yung tatay Okay, ko. sige. I understand. And how I wish po na I have a perfect family. Kaso Okay. nga lang po, ganun po yung nangyari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro hingin natin sa PSA yung marriage certificate. Kasi 2 beses kinasal yung supposedly mother niya at father niya. So, pull out natin. Baka makakuha tayo mga important information doon sa marriage certificate. Ito lang, Mayor,
sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amela Lilial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sino kasama ninyo? Kwento ba yun sa iyo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko po. Disclose. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutusan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi married, sabi rito eh. Married sila. Your Honor, as much as possible pa na ayaw ko po sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, siyempre tatanungin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo, paano nangyari? Your Honor, hindi ko... Ang sinasabi ko lang po kasi, it will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal Kumbaga, no, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigyan ng mga information about you, about their lives. Kasi paulit-ulit mo sinasabi sa hearing na to, kasambahay, kasambahay, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas mo na kawawa ka, na galing ka from humble beginning, and nagsikap ka, yumaman ka, etc. Hindi. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody, no, madam, nobody will believe you. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa